Nasa loob ako ngayon ng isa sa mga pinaka-nakakatakot na sewer tunnel na na-explore ko dito sa channel. Napakalaki ng imburnal na ito, kaya may mga bahagi pa nito na hindi pa kailanman na-explore. Kaya gagawin namin ang lahat na makakaya namin ngayon para ma-explore ang sewer na ito at makita ko anong mga kakaibang bagay ang maaari naming madiskubre. At sa kasamaang palad para sa akin, hindi lang ako ang mahilig maglagi sa mga sewer. May sabi-sabi na may satanic cult na nakatira sa ilalim. Kaya iwasan nating makasalubong ang kahit sino ngayon. Kasi kapag may nasalubong ako dito, yari ako. Isa lang ang pasukan at labasan ng tunnel system na ito. Kaya kung may mangyari, tapos na agad. Wala akong matatakbuhan. Tingnan natin kung ano ang nakatago sa pinakamalaking sewer system ng Amerika. Habang pumapasok ako sa madilim na tunnel, aaminin ko, kinakabahan ako hindi lang sa maaring makita ko, kundi lalo na sa maaari kong makasalubong. Okay mga kaibigan, nakakatakot talaga dito at baka hindi ito ang tamang oras sabihin, pero takot ako sa dilim. Ano yun? May sumigaw. Ano bang nadaanan ko? Wala pa tayong 5 minuto dito. Para itong eksena sa isang horror movie. Bakit may mga laruan ng bata dito sa ilalim? Nasa mga 1,000 talampakan na tayo sa loob ng imburnal at ito ang una nating nakita. Ano? Tignan mo, may isa pa! Ano ba yan? Grabe mga tol, ito na yata ang pinaka-nakakatakot na nakita ko nitong mga nakaraan. At ano to? Ha? Tingnan niyo yung mukha niya. Grabe, ang creepy talaga. Ano ba to? Oo, parang hindi lang siya nakakatakot, kundi nakakailang din talaga. Bakit nandito ito sa ilalim? Marami akong tanong. May mga batang naglalaro ba rito? Siguro, dapat lang tayong mag-explore pa at alamin kung ano pa ang nandito. Ano yon? Ay hindi talaga. Grabe mga pare. Sige, posibleng may iba pang tao dito o wala. Mga yapak ba yon? Hindi ko mga yapak yon mga pare. May iba pang tao dito sa baba kasama natin. Hello? May tao ba dyan? Kung may tao dyan, tandaan yung marunong ako ng karate. Hindi pala. Sige, babanatan kita. Uy, sandali lang. Ano ba to? Ay grabe, ano to nakita ko? Sige, hindi ko inasahan yun. Ano yun? Matalas siya. Ano ba to? Hindi ko inasahan na ganun siya katalas. Sige, meron tayong misteryosong gamit na hindi natin alam kung saan galing at hindi dapat ito nandito sa imburnal. Kung alam niyo ito, sabihin sa comments. Di ako magsisinungaling, baka ito na ang pinakakakaibang sandata na nakita ko. Sa tingin ko, sandata ito. Tignan niyo yung talim. Matalim talaga yan, mula dulo hanggang dulo. Ang laki ng kutsilyong ito. Hindi ba ito yung gamit ng Grim Reaper? Ano nga ulit tawag dito? Parang malaking pang-ani ng kaluluwa. Siguro hindi yun ang tamang tawag, pero yun na lang gagamitin ko. Uy, may rason ba bakit tayo pupunta sa pinagmumulan ng ingay? Kasi may pang-ani ako ng kaluluwa, sila wala. Tingnan niyo tong lagusan mga pare. Sa tingin ko, dapat nating pumasok. Astig at ang lalim pa. Sa tingin ko, walang papasok dito, kaya ito na siguro ang pinakaligtas na lugar. Sige mga pare, bahala na. Mukhang dito na natin iiwan ang harvester. Ang baho dito sa loob. Tara na, ang taba ko masyado, tara na. Ilang daang talampakan na lang ang lalakarin. Diyos ko, ang dulas at baho ng tubig na to. Ramdam kong parang nababali mga tadyang ko. Sa tingin ko, kaya natin to mga pare. Pagkaraan kong gumapang sa mahaba at tila walang katapusang lagusan, napunta ako sa isang malaking silid na di pa namin napupuntahan. Hindi ko alam na pagsisisihan ko ng sobra ang pagpili ko sa lagusang ito. Sige, nasa bagong bahagi na naman tayo ng imburnal. At di ko talaga alam kung nasaan tayo. Pero baka malaman din natin. Wow, yun ba ang hatch na yun? Mukhang may hatch sa gitna ng imburnal. Silipin natin kung saan ito papunta. Wala. Pero sasabihin ko sa'yo, gusto kong makita kung may lalapit pa sa akin habang dala ko tong malupit na to. Ang bigat nito. Helmet ba yan ng bisikleta? Tingnan nyo pare, meron tayong B. Ay hindi, ano ba yan? Mama pare, ano ba yan? Dapat biro lang to. Imposible to. May naglagay ng palakol sa helmet ng bata sa bisikleta. Nakakatakot talaga yan. Sa tingin ko, ngayon ko lang to nakita. Oh, talagang nakabaon yan doon.
Sa tingin ko, hindi ko kayang tanggalin yan. Hindi, paano kung hindi yan biro? Biro lang, syempre. Paano magkakaroon ng palakol sa helmet pang bisikleta ng bata? Sobrang kakaiba nun para totoo. Sana biro lang talaga. Ibig ko sabihin, totoong palakol yan. Hindi naman yan kamangha-mangha. Pero sigurado akong tinatakot lang nila tayo. Parang props lang to sa pelikula. Kahit nakakatakot at parang may masamang ibig sabihin, tuloy pa rin tayo at tingnan kung ano pa ang nasa ibaba. Uy, ano to? May parang maliit na lagusan dito. May kung ano dun sa likod. Tignan mo yon. May parang maliit na pulang bagay. Hindi ko alam kung ano yon pero mukhang kailangan kong gumapang papasok dun para malaman, di ba? Grabe mga tol. Ang baho talaga. Nararamdaman ko yung mainit na hangin. Mainit na amoy ng imburnal na lumalabas mula sa lagusang to. Sige, panahon na para pumasok ako sa maduming imburnal. Grabe mga pare, ang sama talaga, ang init-init. Bakit mainit? Tignan niyo yun. Grabe, may nakuha tayong laruan na Nerf gun mga pare. Ang astig nun, parang maliit na Nerf sniper rifle. Gumagana pa kaya to? Grabe, gumagana pa. Ilang beses na ba akong nakakita ng Nerf gun sa imburnal mga pare? Parang pang 10 beses na to. Ang astig, may ahas pa sa harap. Ano yon? May iba pa bang tao dito? Hello? Ano ba yon? Mga pare, parang may naririnig akong kakaibang tunog mula na pumasok tayo rito. Sa tingin ko may tao sa ilalim. Umalis na tayo mga pare. Natatakot na ako. Pangalawang beses nating narinig ang kakaibang tunog sa mga lagusan. Tandaan, halos 1 milya na tayo sa ilalim ng lupa. Dapat wala ng tao rito. Nagsisisimula na akong maniwala na baka totoo ang sabi-sabing may kulto dito sa ilalim. Halos 1 milya na akong naglakad, tapos may nakita kaming sobrang astig. Tignan nyo! Parang isang buong troso yan na naipit sa kisame dito. Siguro nasa 200 libra ang bigat niyan. Tingnan mo kung gaano kaalog yan. Diyos ko, kung di ako nag-ingat, baka nadaganan na ako ng bagay na yon. Grabe, mas delikado pala ang mga tunnel na ito kaysa akala mo pwede kang madaganan ng bumabagsak na troso kahit 1 milya sa ilalim ng lupa. Sino mag-aakala? Abang sinusundan ko ang mga tunnel papunta sa dilim, may nadiskubre na naman akong kakaiba. Hindi, nagbibiro lang kayo. Niloloko nyo lang ako. Lumapit ako sa maliit na tunnel at may nakita akong bungo. Totoo ba yun? Imposible namang totoo. Hindi siguro tunay na bungo, pero aminado ako mukhang totoo. Sandali. Kailangan kong pag-isipang mabuti kung ipapasok ko ang kamay ko doon. Subukan natin tanggalin ang stick sa daan. Kaya ko ba? Hindi ko maabot. Alis? Sige na, Diyos ko. Lumayas kayo. Kinakabahan ako mga pare. Akala ko biro lang, pero mukhang totoong bunggo ng tao ito. Kailangan ko talagang malaman ito. Totoo nga yata ang pakiramdam. Ano to? Grabe, hindi ko alam kung totoo yan o hindi mga pare. Imposibleng totoo. Baka buo lang yun ng cadaver o iba pa. Nakakatakot talaga. Pwede ba nating pag-usapan kung bakit nandito to sa imburnal at nakatago pa sa lagusan? Parang hindi talaga eh. Hindi, parang baluktot lang ako, hindi talaga. Mas nakakatakot na talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Sigurado ako may kaugnayan ito sa kulto dito sa ilalim mga tol. Wala namang basta-basta nagdadala ng labi ng tao sa imburnal. Di ako ganong. Okay ang pakiramdam. Pero siguro, kailangan pa rin magpatuloy. Alam niyo mga tol, kahit nakakatakot dito dahil sa palakol at bunggo, masaya ako na wala pa tayong nakikitang tao sa ilalim. Kung may makitang taong nakarobe sa ibaba, wala akong matatakbuhan. Lubos akong nakakulong dito. Wow, sigurado hindi yan nababagay dito sa ilalim. Grabe, parang kahon yan ng kung ano. Oh! Ang baho. Di ko alam kung may pagkain doon pero pinulot ko lang mula sa tubig at naamoy ko agad ang bulok na amoy. Nakakadiri yan. Makikita mong hindi pa matagal yan sa tubig. Walang kahit anong lumot. Grabe, ang baho talaga. Hindi ko na kayang pag-usapan pa. Sige mga pare, ilalagay na natin to. Grabe, ang baho talaga. Ano kaya ang laman nito? Uy, naririnig nyo ba yon? Grabe, parang may laman talaga to. At ramdam ko rin, mabigat siya.
Pasensya na, hindi ko talaga matiis yung amoy. Grabe mga pare, ang baho dito sa loob. Hindi amoy imburnal, kundi kung ano man nasa na to. Sana hindi ito panis na baon ng kung sino man. Ganito ba binubuksan to? Grabe, ang daming kutsilyo nito. Ano ba to? Bro, imposible to. Tingnan mo kung gaano karaming kutsilyo. May lumalabas pa. Tingnan mo kung gaano karaming kutsilyo ang nasa lunchbox na yan. Parang 15 na dito at may lumalabas pa. Oh, hindi yan maganda. At ang baho pa. Grabe mga tol, sana maamoy nyo kung gaano kabaho to. Pero hindi, ayoko rin. Pero isipin nyo na lang yung sobrang baho. At walang kalawang kahit isa dito. Ang linis pa. Hindi pa matagal to dito sa ilalim. Siguro mga 2 araw pa lang. Karaniwan, kapag may nakita akong gamit sa imburnal, kalawangin at malumot. Pero ito, maayos pa. Ano kaya posibilidad na kulto ang nag-iwan ng mga gamit na to? Parang halatang sataniko naman, 'di ba? Maraming kutsilyo sa kahon, di pangkaraniwan. Tapos, may nakita pa akong bungo, mga 1,000 talampakan mula dito. Tingnan pa natin kung may iba pang malapit dito, pero hindi maganda ito. Habang mas lumalalim ako sa mga lagusan, lalo kong napapansin ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Hanggang sa may nakita akong isang bagay na tuluyang gumiba sa natitira kong pakiramdam ng kaligtasan. Uy! Ano nangyayari dito? Ano? Ay, grabe. Ano lahat to? Meron tayong ano? Grabe, ano to mga to? May parang board dito. May mga letra at numero ito. Kung may nakakaalam kung ano to, sabihin nyo lang sa comments. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Ang sama ng amoy. Oo, meron din tayo nito. Hindi ko alam kung ano to. Parang tumpok ng mga ladrilyo. At yak, malagkit. Ano yun? Ting tao yan. Sa tingin ko, ting tao yan. Nasa imburnal tayo. Oo nga, tama ka. Hindi ko na dapat hinahawakan ng kung ano-anong kulay brown. Tingnan mo yan. May bala rin dito. Astig yun. Hindi pa nagagamit na bala ng rifle. Hindi ko alam kung bakit nandito yan sa ilalim pero astig. Sobrang nalilito lang talaga ako kung para saan ba lahat ng mga bagay na to dito sa ilalim. Kung meron sa inyo na nabubuo ang larawan na hindi ko makita, sabihin nyo lang sa comments kasi talaga hindi ko maintindihan. Ano ba tong mga bagay na to? Alam mo parang sobrang demonyo na talaga lahat pero hindi ako makaalis. Tara, lakad pa tayo. Tingnan natin kung anong meron dito sa ilalim. Uy, kutsilyo ba yun? May 2 kutsilyo. Grabe, ang nakakatakot ng itsura ng mga yon. Pare, sigurado akong sataniko yan. Tingnan mo yung mga talim, may mga paniki pa. Sigurado akong pareho lang sila. Mas maliit lang yung isa. Wild yon. Hindi ako magsisinungaling. Gusto ko talagang itago to. Basta hindi pa nagamit sa sakripisyo ng tao, itatago ko talaga to. Astig ang itsura nila. Hindi rin naman ako gaanong malayo sa altar na yon. Iniisip ko kung galing ba to doon at inanod pababa. Hindi ko alam, pero sobrang interesting at nakakatakot. Guys, ano yon? Parang lampara ba yon? Sa tingin ko, oo. Mukhang lumang lampara na nakasabit sa pader. Sobrang lumana ng bagay na yon at hindi ko inasahan na makikita ko pa yon sa imburnal. Hindi ko kayo nulukohin guys. Habang iniisip ko to, lalo ako natatakot. Isipin nyo, ano ang ginagawa ng parol? Nagbibigay ito ng ilaw na ginagamit ng tao. Nasaan tayo? Nasa isang lagusan kung saan hindi dapat naroroon ang mga tao. Nakuha nyo ba ang ibig kong sabihin? Maaring may mga tao dito sa ilalim. Parang pinapatunayan nito na may mga tao nga rito. Sige, isasabit natin yan doon sa likod. Iwan natin yan dyan. Matapos ang ilang oras ng paggalugad sa lagusan, napunta ako sa isang malaking silid na may mga ladrilyong pader na bago sa akin. Hindi ko inakala na may mga kakaibang bagay dito. Mga tol, gumagapang tayo sa lagusang 200 talampakan at mukhang may makita na tayong labasan. Mukhang mas malaking silid ito. May tunog ng umaagos na tubig kaya dito siguro ang labasan. Kung mapipilit ko pa ang sarili kong pumasok. Malapit na tayo mga tol. Parang nababali lahat ng buto ko. May silid dito. Grabe ang laki. Para itong napakalaking bukana. Ang daming pinto. Ang lamig. Grabe. Ayos! Diyos ko, hindi ko man nang napansin to. Grabe, parang may altar. Ano? Ano to? Parang malaking kasangkapan sa gitna ng imburnal.
Tingnan mo yung mga bisagra. Sa tingin ko, kahon to. Malaking kahon o baul. Ang bigat nito. Tara na. Uy, ano yung gintong bagay na nakausli? Hindi ko man lang napansin yon. Sandali ano? Ang ganda ng tanong mo. Ano ba to? Wala pa akong nakitang ganito dati. Sandali lang, tara na. Oh, kutsilyo yan. Mga pare, tingnan nyo to. Talagang talim yan, parang ritual na punyal. At nakatusok ito sa parang bagay ng kulam na parang sart at altar. Hindi ko alam kung ano yon. Sige, ilalapag na lang natin yan. At gusto ko pang siyasatin ng kaunti itong kahon kasi baka may kakaibang bagay dito. Ibig kong sabihin, sa dami ng mga kakaibang bagay na nakita natin dito ngayon, sino ba ang makakaalam kung ano ang laman ng kahon na to? Aray! May nasipa lang ako. Nasipa ako yon ng paa ko. Nakita nyo ba yon? Sa tingin ko, kutsilyo yon. Sandali, saan na napunta yon? Kutsilyo nga! Teka, sana yon? Sana yon? Sana yon? Grabe, mga tol, hindi yan kutsilyo, espada yan, buong espada. Bro, ang lupit nito, parang totoong espada to, nasa kaluban pa yata. Pwede ba kailangan mo ba itong i-unlock o pwede mo na lang, basta buksan? Nakita niyo ba yun? Grabe! Hindi ako makapaniwala, ang talas din yan. Totoo yan, totoong-totoo na espada yan. Tignan mo yan. Sa tingin mo, gaano na kaya katanda to? Mukhang sinauna na. Maaring mula pa noong 1,700 so 1,800 yan. Totoong espada ito mga pare, hindi laruan. Espada talaga ng kabalyero o iba pa. Mas matagal na siguro to dito kaysa sa kahon. Tingnan mo, kalawangin na ang talim. Pare, sigurado iuuwi ko to. Ang astig nun, pero itabi muna natin to at imbestigahan pa ang kahon na to dahil di pa natin nabubuksan. Subukan kong buhatin. Grabe, ang bigat-bigat nito. Hindi. Halos hindi ko nga ito magalaw mga tol. Sige, baka masyado na tayong maingay. Ayoko mapansin tayo rito. Tara na. Grabe, dinudurog ang binti ko. Siguro 400 librang bigat nito at lahat nasa binti ko. Ang sakit, wala akong nakikita sa loob. Pwede ba nating buksan? Sa tingin ko, ito ang pang-ipit. Paano ba ito ginagawa? Iikot mo ba? Meron na tayo. Sa tingin ko, naka-unlock na yan. Baka bukas na to, tol. Ewan, tingnan natin. Pwede bang iangat ang takib? Nakuha na natin. Malapit na nating malaman ang laman ng ritual box sa gitna ng imburnal. Tingnan niyo lahat dito. Tol, tingnan mo yung takib ng kahon. Grabe, tama ka. May mga simbolo na ipininta dito. Nakakatakot yan mga tol. Ano kaya ibig sabihin yan? Parang may T, may V na may guhit sa gitna. May tandang padamdam. May parang si Waldo. At may G at N dito. GN. Sige, kung may nakakaalam sa inyo kung ano talaga ibig sabihin ng mga simbolong to, sabihin nyo lang sa comments. Kasi medyo nakakabaliw to. Tignan niyo lahat ng bagay dito. Grabe, para lang itong mga alahas. Ang dami talagang alahas dito. Mga tol, baka ito na ang pinakamaraming alahas na nakita ko sa pag-i-explore. Sa tingin ko, hindi naman gaanong mahal ang mga ito, pero astig pa rin. Tingnan mo, parang may maliit na bote. Hindi ko sure kung pills o gemstones. Sa tingin ko, gemstones ang laman. Aray, nako! Pare, may kumagat sa akin o parang kinurot ako o kung ano man yun. Aray, grabe ang sakit nun. May nabubuhay ba dito? Napuruhan talaga ako nun. Kung ano man yun. Nakuha ko ng salarin. Tingnan mo, may ulang dito sa loob. Paano ka nakapasok dito, tol? Pare, hindi ka dapat nandito. Sandali lang, grabe. Halika dito. Ang sakit nun. Ayoko makurot ulit. Layuan mo kayamanan ko, tol. Nakuha ko na siya. Tignan nyo, grabe mga tol. Totoong ko lang to, ang laki pa. Palalayain ka na namin, tol. Balik ka na sa imburnal. Mga tol, ang daming laman dito sa loob. Ano to? Napkin ba yan? Hindi, parang gamit yan sa kulam. Mukhang pang ritual talaga yan. Sige, iiwan ka muna namin dyan. Ano pa kayang nandito? Ayos, tingnan mo, astig! Nagtataka ako kung ginto yan. Mukha siyang maliit na tasa o kung ano. Bumukas siya. Ano yan? Ang daming laman dito sa loob. Mukha siyang mga dahon o lumot o kung ano man. Mabango siya. Sa tingin ko, may kinalaman na naman to sa isang kulto o ritual. Kaya iiwan ko na lang yan dyan.
Mga pare, tingnan nyo lahat ng mga vial na to. Para may 20 dito sa loob at lahat sila puno ng mga yas. Sige, buksan natin ang isa sa mga to at tingnan natin kung anong laman. Mukhang nakasulat dito, purple quartz. Yayaman na tayo mga pare, tingnan nyo yan. May hawak akong maraming hiyas. Kung alam nyo ang halaga, sabihin nyo sa comments. Kasi feeling ko, milyonaryo na ako. Pwedeng libo-libong dolyar ang halaga ng mga to, mga pare. So, may makukuha rin ako dyan, di ba? Nangalin? Nangilan dyan, kayamanan. Anong yaman? Walang yaman. Wala namang yaman noon pa man. Ano bang sinasabi mo? Talagang ayaw mo akong bigyan kahit konti? Ano ba yan? Wala namang laman dito pare. Wala talaga. Ano bang sinasabi mo? Grabe. Pare minsan parang ang weird mo talaga. Nakakalungkot na walang laman ang baul na to. Pero handa akong mapatuloy at tuklasin ang nasa ilalim ng madilim at malalim na tubig. Sino kaya ang may alam kung ano pa ang nandito? Oo, nagpatuloy pa rin ako sa paghanap ng kayamanan. Pero malinaw na nahanap ko na lahat ng pwede kong makita sa lugar na to. Kaya oras na para subukan kong bumalik sa ibabaw. Sandali lang, taka. Dito ba tayo o sa dinaanan natin? Naliligaw na ako mga tol. Sandali, tingin ko dito sa lagusan. Nasa tamang lagusan ba talaga tayo ngayon? Siguro, tiyak. Malamang ito na nga ang tamang lagusan. Grabe, ayun na ang labasan. Oo, liwanag ng araw. Oo, nakalabas din tayo sa wakas. Marami tayong nakuha at hindi pa tayo naialay ng kulto. Ang galing! Nakakabaliw talaga ang pakikipagsapalaran natin na yon. At mukhang may kulto sa loob. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-comment kung may kakaibang lugar kayong gustong tuklasin ko. Binabasa ko lahat yon. Hanggang sa susunod na video.